Chairman, una po sa lahat, nais namin magpasalamat sa mga kasama natin from ABS-CBN. Alas 9 na po. Alam kong hindi pa rin po kayo kumakain. Katulad din po namin na nandito. Of course, my colleagues here in the plenary at dun pong mga nasa Zoom. Kasi po pinag-uusapan natin kasaysayan. Gusto ko lang po, para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, ito pong pagkakaupo ni Pangulong Marcos at pagdikta ng martial law. Pagpaumanin niyo din, kasi noong 1969, ang pamilyang Lopez sumuporta sa pagkapangulo ni Presidente Marcos. Di po ba tama? Mr. Carlo Katigbak may want to answer that. Yes, Mr. Chair. So, Fernando Lopez was the Vice President of Mr. Marcos at the time. Siya po ang naging Vice Presidente. Kaya ako po nabanggit yun, may relasyon din po doon sa ating huling topic, yung politika. Pero dahil nauna po yung kasaysayan ng ABS-CBN, gusto ko lang pong ilinaw na kung masasabi nating, at ito yung sentimento ng pamilyang Lopez na yung nangyari ng panahon ng martial law, masasabi rin po natin na kayo po ay may kaunting kontribusyon sa naging problema ng martial law dahil kayo rin naman po ang sumuporta kay Pangulong Marcos nung siya po ay tumakbong presidente, di po ba? ABS-CBN. Sorry, Mr. Chair, I'm not sure I can answer that No. correctly. I think the family might have supported Mr. Marcos, but I don't think they have had anything to do with the decision to declare martial law. That's correct. And that's correct. And I agree with you. You were really... No, what I'm saying is, if the family felt aggrieved during the time of martial rule, which you were, you were politically and financially decimated by the Marcos government. We were very young at that time, but you have to understand that it was also the Lopez family who supported the presidency of Ferdinand Marcos. Isn't that correct, Mr. Katigbak? I cannot answer that personally, but from what I understand, yes, they supported Mr. Marcos. Kaya ko po nabanggit yun, Mr. Katigbak, kasi nga sa pagdaan ng kasaysayan at talaga namang malakas ang ABS-CBN, malakas ang inyong impluensya kung sino magiging Pangulo at leader ng bansa, yan po yung mga nagiging implikasyon at nagiging problema sa ating sitwasyon na doon panahon na yun, nung nakita ni Mr. Marcos na talagang malakas kayo at maaring nilalabanan nyo na siya, biglang nagdeklara ng martial law. At dito nga po tayo napunta sa problema natin sa ngayon. Problema noon, bata pa ho tayo noon, at yung sitwasyon natin sa ngayon. Pangalawa po, alam nyo, naguguluhan lang ako sa isyong to kasi ibinalik sa inyo yung ABS-CBN. From a layman's point of view po, ang gobyerno pa ang nagkautang sa inyo ng 95 million. Parang naguguluhan po ako dun sa naging proseso na dun nga sa pagkawala, kinuha na sa inyo ng gobyerno, pag upo ng Pangulong Cory, ibinalik sa inyo, sila pa may utang. Bakit po ba nagkaganon? Would anyone care to answer or... ABS-CBN. Yun po yung paksa na pinag-usapan, kaya nga po nagkaroon ng arbitration. Dahil po yung ABS-CBN ay naniningil po lamang ng rental sa paggamit ng facilities. Tama po. Alam niyo po, ang mga karakter na bumubuo sa EDSA Revolution, ang mga tao, at yung pong pagkakabalik ng mga ABS-CBN ay mga taong hindi matatawaran yung kanilang reputasyon, yung kanilang pagka-Pilipino. Sa banda ng ABS-CBN, no less than Senator Lorenzo Tañada. Sa banda naman po ng ating gobyerno, the Honorable Joker Arroyo. At sa katotohanan naman po, magkakasama rin po sila noong panahon ng revolusyon. Pero sila din po nagkakasama. May isa lang pong pagkakamali dito, Attorney Redon, and to all the ABS-CBN. There was never a discussion
or an audit on finance. There was never a discussion or audit of the equipment. Ang nangyari ho, to my mind, this was a arbitration agreement na wala pong, hindi po tiningnan yung aspeto ng mga ekwipo at yung mga iba pa hong gamit. Tama po ba? Mr. Chair, sa arbitration proceedings po, we presented representatives from Asian Appraisal. Meron po silang, I think 3 po ang testigo nila kasi inappraise po yung mga equipment and property kung magkano po ang halaga nun to determine the just compensation for the use of the equipment during the Cory administration until po fully na turn over yung possession na yon sa ABS-CBN. Tama po, Attorney. Nagkaroon kayo ng appraisal on the just rate of rental. Nagkaroon kayo ng appraisal doon sa equipment which will be turned over. Pero ang hindi nyo po in-appraise, noong 1972, ano ba ang equipment ni ABS-CBN? At nung ibinabalik na ng gobyerno sa Lopez family, ano ba yung mga equipment na yun? Kasi kung ako po yung, kung titingnan po yung nangyari, di ba? Sinabi, binigay mo sa inyo yung bahay, luma, kinuha niya, luma ang furniture. Nag-take over po ang administrasyon ni Presidente Marcos. Inayos niya yung bahay, nilagyan niya ng mga upuan, nilagyan niya ng ano. Bigla na lang po nag-turn over, nag-take over kayo. Hindi nakita kung ano yung, hindi nagkaroon ng audit, kung ano yung dati at ano yung ibinalik sa inyo. Hindi ko nakikita sa agreement kung ano yung utang nung kinuha ninyo at nung ibinalik sa inyo. For example, from what I understand, ang sinasabi na ng gobyerno is, ng Lopez family, for the government to take over so that the loans will be paid for by the government. There is an assertion to that effect. Eventually, government paid for that. Ano ba yung utang na yun? Hindi ko naintindihan. If you look at the agreement, ang inyo lang po pinag-usapan, yung rental ng RPN 9 at ABS. So, yun lang po yung gusto ko lang sabihin na andyan po yung arbitration agreement but wala pong klaro sa aking from the side of finance, ano ba yung dati at ano yung ibinalik ng gobyerno sa ABS-CBN Lopez family. Tulad po ng sinabi ko po, nagkaroon po ng appraisal. Kasi nga po, kung babasihan po natin from 1972, definitely po, may mga nawala na rin pong mga facilities. From 1972 to 1986, matagal po yun. So, nung ibinalik na po, ay kung ano lamang po yung meron po kasing, I think there was an inventory na we even also presented witnesses ng mga dating empleyado ng ABS-CBN. Sila po ang nagpatunay na nung tinake over po yan since martial law or even until nung martial law po, ay yun po yung mga existing na mga ekwipo ng ABS-CBN. Okay po, Mr. Chairman. Anyway, let's not argue on that. I would just ask the PCGG because from a letter of Commissioner Mildred Aguilar-Flyder of the PCGG, and if I may just cite yung pong sinabi niya, although our orders of July 17 and 21, 1986 limited the transfer of said assets, which are the broadcast equipment, to only the use and physical possession thereof without prejudice to the final adjudication of ownership and title thereto. The undersigned is constrained to repeat some concerns. This was the opposition of Commissioner Mildred Flyder to the PCGG on the transfer of custody and control of sequestered assets. Anyway, let's not belabor the point. Andyan na naman po yan. I just wanted to raise. And if I may ask PCGG to submit that letter to the committee. Ang huling tanong ko po, Mr. Chairman, at siguro naman ho, sa history, I do not know when this will be taken up. Noong 2014 ho,
nagsubmit na kayo ng renewal. Ano po nangyari? Kasi ngayon mo, under COVID, under pressure, 10 months, pinipilit nating aprubahan tong, o pag-usapan tong prangkisa. You can imagine, noong pong 1986-87, ibinalik ng Pangulong Aquino sa inyo ang prangkisa. In 2014-2016, the President is the son of former President Cory Aquino. I would think there is at some point some congruence in terms of principles, in terms of perception, no, or political camp, if you may, yung meron po kayong pagkakaisa sa isip at kampo pampolitika ng Pangulong Noynoy Aquino. Ano pong nangyari 2014 at hindi napurso ang inyong prangkisa? I can only answer factually, Mr. Chair, that there was no hearings scheduled for the franchise in I think it was the 16th Congress. Kahit isa pong pandinig sa prangkisa ng 2014? Sorry po, there Opo. was one hearing. There was only one hearing scheduled po. Ito po yung bill na final ni Congressman Agabao, if I'm not mistaken. Opo. So matapos po ng isang hearing, ano po nangyari? It was not acted on by the committee, Mr. Chair. Kasi alam niyo po, Mr. Katigbak, ito pong sitwasyon namin, and I think I can speak for some who are asking questions. Alam niyo dito sa social media, araw-araw tumitira yung mga pro-ABS, anti-ABS. Kami po yung napagitna sa isang sitwasyon na 10 buwan pinipilit naming i-hearing to. Ngayon ho, ilang COVID nga tayo, suspended ang hearings, ang session, nandito ho kami. Bakit ho hindi nyo kayo nagpurso ng 2014? Bakit hindi po nagsalita mga taga-CBN ang mga artista na nagsasalita ngayon noong 2014 to 2016 na panahon naman po ng Pangulong Noynoy Aquino? Ay, di ko po masasagot yung sa 2014 po. But sa ngayon po nagsasalita yung mga artista at empleyado kasi tinanggalan po kami sa ere. I think more than any other reason, that's why people started speaking out po, Mr. Chair. Klaro ko lang po, no? Nagkaroon ng cease and desist, kayo po ang nagsara. Dahil kung lalabanan niyo po yun sana, pwede naman. Pero at any rate, noong pong 2014-2016, ang luwag ho ng panahon natin eh. Noong panahon ni Noynoy Aquino. From 2014 to date, 6 years. At pinapayagan po yan na pwede kayong mag-apply ng mas maaga at mag-renew ng mas maaga ng inyong prangkisa, ng inyong lisensya at kung anong paman po na pinanghahawakan. So, meron po bang makakasagot sa atin sa ABS-CBN kung ano nangyari? Because ito, for the record, malalaman na ho ng komite later on, years from now, mababasa po ito ng mga tao at mapapaliwanag nyo na malinaw kung bakit hindi kayo nag-renew. Galit po ba si Presidente Noynoy Aquino sa inyo na mga panahon na yon? Hindi ko po masasagot yung aksyon ng Kongreso nung panahon na yon. Sa pagkakaalam ko po, nag-file po kami ng renewal in the previous 2 Congresses. And I understand there was only one hearing that was called with regards to our franchise application. Bakit naman po nung kami nga po ang 10 buwan pa lang, bigla naman kaming tinira ng kung saan-saan na sinisisi ang Kongreso. I think Congressman Villago, did you file that time, before 2016? Kong Defensor, as far as I know, 16th Congress pa lang, final na ito. Nagkaroon sila ng isang hearing, after that, nawala na. So I 17th or 16th? 16th Congress. So I filed it on 17th Congress. Hindi din nadinig. And now 18th Congress. Ngayon pa lang natin nag-uumpisa ang discussion tungkol sa franchise of ABS-CBN. O sa makawatuwid po, nung 16th Congress, hindi po si Congressman Chicoy Alvarez. 17th Congress, hindi pa si Congressman Chicoy Alvarez. Nung second half. Di ba ho? Asa na po? Wala po naging hearing. Opo, 17th Congress is under the chairman of Chicoy Alvarez. Wala pong hearing na naganap. And then ngayong 18th Congress, last March
10 lang kami nagkaroon ng hearing with the Speaker Cayetano po. Hinintay ka lang ng ABS-CBN, Congressman Mike Defensor. Yun lang mabigat doon. So, from that time to this time, because the 2014 is and the 2014 to 2016 years were the very critical. Ito po para sa akin ang critical. Dahil kung ang Pangulong Noynoy Aquino na anak ng dating anak ng Pangulong Aquino, Cory Aquino, na ibinalik sa inyo, bakit hindi naman niya ibabalik ang inyong renewal? I'm sorry, Your Honor, I cannot answer for the President. What I can say is that ABS filed our franchise renewal application with the committee po. Yung iba po bang opisyal na nandun sa 2014, would you like to reply to that? Mr. Chair, if I may add, no. I think at that time, nung hindi na siya gumalaw, we felt that we had time pa naman, so we didn't pursue it at that point when it was not moving anymore. So I think that's why it was refiled again in the 17th Congress. So yun yung nangyari po. The 16th Congress was the time of President Noynoy Aquino. And you were thinking the 17th Congress and the 18th Congress. Yes, Mr. Chair. That could be pursued. So again, was there any problem with President Noynoy Aquino or any of the officials of President Noynoy Aquino? Because Chris Aquino was there in 2014 with ABS-CBN. Is that not correct? Yes, Mr. Chair. Oh, yun naman po. Talent nyo si Chris Aquino. Ang Presidente Noynoy Aquino, anak ng President Cory Aquino. Ako po yung nagtataka, ba't hindi nyo na rin yun ang panahon na yun? Ang tanong po ni Congressman Mike Defensor ay nagkatampuhan po ba kayo nung panahon na yon? Mr. Chair, I think yung negosyo ho namin sa ABS, I think it's quite normal ho na every administration nagkakatampuhan naman at some point kung may mga hindi magandang lumalabas. But I cannot cite any specific issue at that point na with the President Aquino at that point, na hindi natuloy dahil doon. Nakausap niyo po ba si President Aquino, Mr. Lopez, Mr. Katigbak? Tungkol sa franchise po, hindi po namin pinag-usapan yun. Pag-uusap lang po na itong approval, hindi niyo napag-usapan? Hindi po. Wala po kayong idinulog kay Pangulong Noynoy tungkol dito sa prangkisa ng 2014 to 2016? Personally po, hindi ko kinausap si Presidente tungkol sa prangkisa ng ABS po. Mr. Lopez, would you have any No, Mr. discussion? Chair, I'm not aware at that point. Chris Aquino po, hindi niyo kinausap na tumulong para inunin niyo yung prangkisa. Ako, hindi rin po. Kayo po, Mr. Lopez. Hindi rin po at that time. Parang kayo ho ata may kasalanan kung ba't di kayo na rin yun ng 2014 to 2016. Hindi ho kayo nakipag-usap sa mga dapat kausapin. At tama po kayo, naintindihan ko. From time to time, may tampuhan. I was there during that time. And we had also some skirmishes. I would recall that I would call ABS-CBN and the lawyers would be there and we would be discussing ano yung ginagawang broadcast ng ABS. No? Pero, you know, it is, again, if you look at the history of ABS-CBN and the Lopez family, natanggal po sa inyo yan, na ibalik sa inyo ng Pangulong Cory, pero seemingly hindi nyo na ibalik when the talent was Chris Aquino, the daughter of President Cory Aquino, and the President is Noynoy Aquino, the son of President Aquino. I cannot see why it cannot be renewed at that time. There was very legal basis to do that. You could have done that easily. Nobody would question because some franchises would do it earlier than the prescribed date. Napakahirap po mag-renew pag nandun ka na sa deadline. And there was no moral, to my mind,
problem if you had pursued a renewal at that time. Would you like to give any statements to that effect? O meron po ba kayong gusto sabihin? I don't think there's anything else I can add, Mr. Chair, other than that we did file for the renewal of our franchise application with Congress. And unfortunately for us, it was not acted on by the 16th and 17th Congress. Ngayon po, isang statement lang, Mr. Chair, tapos na po ako. Ito yung nangyayaring hearing natin sa prangkisa ay dumadaan sa isang constitutional process. Meaning to say, hindi po to take over ng gobyerno. Hindi ho nangyari to during martial law when accordingly in the affidavit of, doon po sa affidavit ni Mr. Almeda, sinasabi niya, pumasok ang mga sundalo nag-take over. Dumadaan po tayo sa isang legal at constitutional na proseso. Ang Kongreso po ang may kapangyarihan magbigay sa inyo ng prangkisa. Dahil ito nga po ay isang pribilehiyo, ito po yung desisyon na gagawin ng Kongreso. Pag kami po ba nagdesisyon na huwag kayong bigyan ng prangkisa, tinitingnan niyo pa buto na isang pang-aabuso ng gobyerno o katulad ng diktadoryang Marcos na tinake over kayo? Gusto ko lang pumalaman kung ano ang pananaw niyo tungkol dito. Your Honor, the prerogative to grant or deny a franchise rests solely with Congress. And while we're here to try and prove to the committee that there's good reason why our franchise should be renewed, at the end of the day, we respect the rule of law po. Thank you, Mr. Katigbak. And would you recognize this as a legal and constitutional process? And that later on, years from now, history will not say that we oppressed ABS-CBN or that we forcefully took over ABS-CBN. We are present at these hearings, Mr. Chair, because we recognize that this is part of the process. Maraming salamat, Mr. Chairman, and I appreciate the reply of Mr. Katigbak and Mr. Lopez on the questions about the history of ABS-CBN. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Pasalamat din po na talagang nandito kayo. Alam ko ho, kaya nga tinatanong ko kung kumain po kayo kanina, alam ko rin hindi ka kumain. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa dito sa ating pag-uusap. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, ABS-CBN, and to all my colleagues. Maraming salamat sa